bago natin tuluyang talakayin itong mga talatang ating binasa na nagsisilbing teksto natin sa umagang ito, ay atin minsan pa ay ikusindira ang pinaka-premise, yung pinaka-context. It is very important for us to consider first the context in which these verses are situated, so that we may appreciate this even more. So, sa mga nakaraan nating pag-aaral, mahalagang mapaalalahanan tayo ng ilang mga bagay. Una sa lahat, mahalaga na mapaalalahanan tayo na ang mga kapigatian, ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan. Mahalaga pong maunawaan natin yan sa umagang ito. Pangalawa, mahalaga rin na minsan pa mapaalalahanan tayo na hindi maiiwasan ang mga kapigatian. Ang mga kapigatian ay walang sukat, walang bilang. It's all up to God, really, kung gaano ang sukat ng pagsubok na nais niya, na minamarapat niya na ating daanan. At pangatlo, ang pagsubok na ito ay dumarating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Hindi maiiwasan ang pagsubok, walang bilang, walang sukat ang pagsubok, at dumarating ito sa mga panahong hindi natin inaasahan. So mahalaga na maintindihan natin yon. Saan nanggagaling itong mga bagay na ito na ating sinabi? Balikan natin ang talatang 2. Ganito po ang pagkakasabi ni Santiago: "Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kapag," yun ang marapat na basa doon. Hindi kung, kundi kapag kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. So, maagang-maaga na ipinauunawa sa atin at ipinapaalam sa atin ni Santiago na ang pagsubok ay nandiyan. Kaya nga ang tagubilin ay, ariin ninyong may buong kagalakan kapag kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. Hindi mo na kinakailangan hanapin ang pagsubok. Ang pagsubok ang humahanap at hahanap sa iyo. Bakit natin mahalagang diinan ito? Sapagkat may mga tao, sinserong mga tao, hindi natin ninimenos ang kanilang sinseridad sa kanilang unawa, pero may mga tao na nag-iisip at nag-aakala na kapag ka ibinuhos mo ng buo ang iyong pananalig sa Diyos, at kapag ka may buong tiwala ka na siya ay makapangyarihan sa lahat at marunong sa lahat at walang bagay na hindi siya magagawa, na siya ay mabuti, walang sukat ang kanyang kabutihan, inaakala ng iba na dahil doon ay maiiwas na at may tatakas na sila sa mga mabibigat na mga kapigatian. Malungkot sapagkat hindi iyon ang nakikita nating itinuturo ng banal na kasulatan. Akala ng iba kapag ka ikaw ay sinserong mananampalataya at lubos na tagasunod, alagad ng ating Panginoon, you would be living a trouble-free life, so to speak. Ito po ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. In fact, it's the other way around. Tila baga, inaasahan na ni Santiago, muli, mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. Mas masarap sanang basahin ito kung tayo masusunod, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo ay itinakas na sa sari-saring tukso, kapag kayo ay iniahon na, nakalagpas na
sa sari-saring tukso pero hindi tayo magiging tapat sa talatang ating binabasa sapagkat malinaw ang tinuturan dito. Ang sabi, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. Pwede nating sabihin na ang palatandaan ng isang buhay mananampalataya hindi yung kawalan ng kapigatian, kundi ang pagkakaroon nito at pagkakaroon ng marami nito. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang siyang nagsabi na sa sanlibutan mayroon kayong kapigatian. Yan po'y matatagpuan natin sa Juan, Kabanatang 16, ang talata ay 33. Si Apostol si Pablo ay nagsusog sa sinabi ng ating Panginoon ng kanyang wikain sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 14, ang talata ay 22, sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ayaw natin na ito ang ating marinig. Pero yun ang itinuturo ng banal na kasulatan kung bakit pamaya-maya ay ating tatangkaing alamin. Ang pangalawang katotohanan, hindi lamang palagay ko'y sapat yun para mabigyan natin ng linaw na talagang hindi maiiwasan ang kapigatian mula sa bibig mismo ng ating Panginoon nang galing sa sanlibutan ay mayroong kapigatian. At ang kapigatian na ito hindi lang umiiral at presente sa ating mga buhay, kundi tila baga ito'y walang sukat. Hindi mo uubrang sabihin, ganito na po, karami ang aking daladala, huwag nyo nang dagdagan. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang sukat, kung ano ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang sabi po ng talata, muli, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nangahuhulog sa andaw sa sari-saring tukso. Napansin po ba ninyo yon? Sa sari-saring tukso. And so we shall encounter various trials. Yung salitang sari-sari doon, diverse in our authorized version, diverse temptations. Galing po yun sa wikang Griego na poikilos, kung saan nanggaling ang salitang polka dot. Parang nai-imagine nyo na kung ano ang ibig sabihin ni Santiago. Sinusuot nyo yan kung kayo'y mapamahiin pagka naghihiwalay ang taon kasama ang mga barya sa inyong mga bulsa. Ipinahihiwatig sa atin, in other words, that the life of a Christian will literally be dotted and splattered with trials of every conceivable size and shape. Iba-iba ang hugis, iba-iba ang laki o liit, iba-iba ang bigat. Minsan ay sa bahagi ng kalusugan, minsan ay sa bahagi ng relasyon. Di mabilang ang mga posibilidad. Makulay ang buhay ng bawat isang
mananampalataya at bahagi iyon ng definition of the Greek word poikilos. It is multicolored, you see. Minsan ay sa ating panalapi, nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Minsan, walang katiyakan ng ating bukas. Minsan, yung inaakala mong stable na trabaho is not as stable as we thought. At hindi lang ito hindi maiiwasan at hindi lang ito tila walang sukat at walang eksaktong bilang, ang kapigatian ay dumarating din sa hindi inaasahang mga pagkakataon. Ang sabi noong talata, hindi pa rin ako maalis sa talatang 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Itong salitang mga hulog ay ginamit pa ng 2 beses o ginamit na lang ng 2 beses sa Bagong Tipan. Ang isa ay doon sa Aklat ng Mga Gawa, ang talata ay 27, kung saan si Apostol Pablo kasama ng kanyang mga kasama ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na isang malakas na unos na sukat maglagay sa kapahamakan sa kanilang mga buhay. Hindi nila pinalano yun. Hindi nila inaasahan yun. They were not looking forward to it. They were not planning on encountering such a life-threatening situation. At ginamit din ito sa kwento ng isang Hudyo na ninakawan ng mga tulisan na tinulungan ng of all people ng isang Samaritano na kaaway niya. You see, you are all aware of this particular story in Luke chapter 10, and the specific verse is verse 30. Nahulog ang lalaking ito sa kamay ng mga tulisan. So palagay ko nakukuha ninyo ang ibig sabihin. Hindi rin pinalano ng lalaking ito na siya ay saktan at kuhanan ng lahat ng kanyang mga ng lahat ng kanyang mga valuables, you see. Kapag ka po Sabado ng umaga at Linggo ng umaga, maaga po akong nagwawalis dito. At may mga pagkakataon na para akong nagkikipagpatentero sa bunga ng mga mangga na nalalaglag mula sa hangin ng puno ng may puno. At minsan nakikita mo na yung laki ng mangga kung sa ulo ko tumama, palagi ko ako ay mauuspital. Hindi mo inaasahan. Akala mo ay isang karaniwang umaga lamang. You go ahead with your regular, normal schedule. At biglang-bigla, maaaring may mangyaring kakaiba at hindi mo pinaplanong karanasan. Bakit? Yun yung susunod nating katanungan. Anong layunin ng Diyos? Bakit kinakailangang mayroong kapigatian? Bakit kinakailangang hindi ko alam kung ano ang bilang, hindi ko alam kung gaano kabigat, ba't kinakailangan dumating sa panahong hindi ko inaasahan? Bakit noong ako ay may ipon, noon ako walang suliranin, noong ako'y walang ipon at saka darating ang pagsubok, kung kailan ako kapos na kapos, ilang beses na yang nanggaling at narinig sa iyong mga labi.
meron kayang karunungan sa likod ng lahat ng mga ito? Pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa talatang 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok, yan inaralan natin noong isang linggo, nalalaman sa papaanong paraan. You do not only know it intellectually, you know it experientially. Alam mo ito, naranasan mo ito, alam mo na tuwing may ginagawa at tuwing may dinadala ang Diyos sa buhay mo bilang mananampalataya. I don't want you to miss this wonderful truth, this very important truth. Ang sabi noong talatang 2, mga kapatid ko. So ang kausap niya ay hindi karaniwang tao. Ang kausap niya ay mga kapatid sa pananampalataya. Those people who shared his faith, his conviction. Hindi ito pwedeng yakapin ng kahit sinong tao. Mahalagang meron kang unang tanong na dapat sagutin sa buhay mo. Ako ba ay isang mananampalataya? Ako ba ay isa sa mga anak ng Diyos, tagasunod ng ating Panginoong Diyos? Because you cannot claim that these truths are applicable to you if you have not experienced His saving grace, His regenerating power. Lahat ng nangyayari sa isang hindi mananampalataya ay pauwi sa pagkabulok, ay pauwi sa pagkapahamak, sapagkat wala siyang Diyos. Lahat ng nangyayari sa mga mananampalataya, gaano man kasalimuot ito, ang dulo nito ay buhay. Kasi yun yung malaking pagkakaiba. Eh kung gusto mong magpunta halimbawa sa Dinggalan, medyo mabuko ang paglalakbay. Medyo delikado ang paglalakbay. Pero sooner or later, makakarating ka sa Dinggalan. Pero kung sasakay ka ng air condition na baliwag transit, tamang maginhawa ang paglalakbay at maaaring kinokongratulate mo ang sarili mo na napakasarap ng biyaheng ito. Eh kahit paano inasakay ang gawin mo dyan, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. So hindi kung ano ang iyong dinadaanan at malungkot na sa panahon natin, ganun sinusukat ng tao ang kanyang kapwa-tao. Yan bang mga mananampalataya? Yan bang ang mangangibig ni Kristo? Puro sakit at pagsubok at lahat-lahat na. Samantalang kami, prente dito. Eh lalo namang malungkot kung baliwag transit na hindi pa air condition ang sinakyan mo. Mali ka na ng lugar na pupuntahan, napaka-uncomfortable pa ng sinakyan mo. So sa dulo, hindi mahalaga kung papaano, hindi na yun ang pinag-uusapan dun eh. Kung paano ka naglalakbay at kung ano dinadaanan mo, ang tanong, nasa tama ka bang direksyon? So may layunin ba ang Diyos? Yamang, muli, talatang 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa karanasan mo, napatunayan mo, naranasan mo, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. May nangyayari ba? Gumagawa ng pagtitiis. Sa wika Ingles, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. O sa ibang salin ay endurance. Ba't mahalaga yun? Ano ba kabaligtaran ng patience? Ano ba ang kabaligtaran ng endurance? Ba't mahalaga yun? Palagay ko, madaling sagutin yun, di ba? Ang kabaligtaran ng patience ay outpatient. Ang kabaligtaran ng patience ay impatience. Palagay ko, walang tao dito na nasa katinuan ang magsasabing nangangarap ako na ako ay maging impatient sa lahat ng bagay.
Nangangarap ako na ako ay makalakad, lalo na kung mananampalataya ka, nangangarap ako na ako ay makalakad ng marumi at makasalanan. Sapagkat ang sabi ng talata, kung aking kukumplituhin ng pagbasa, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa sa pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So you do not want, ayaw mo na magkaroon ka ng attitude of impatience. Ang kabaligtaran ng endurance ay discontinuance. This is a regular dictionary definition, you see. Cessation, expiration, dwindle to nothing. Ayaw natin na dumating tayo sa punto na tayo unti-unting naluluoy, natutuyo sa ating pananampalataya. In the same manner na kailangan ng ating mga kalamnan, ng ating mga muscle, na ito ay nababatak, na ito ay pinagpapawisan, mas mabigat yung exercise, mas mabuti. You see? Because if muscle is not used, it will atrophy. Mawawalan ito ng saysay. Mawawalan ito ng lakas. On the other hand, if you stress your muscle to the limit, it will get stronger, not weaker. Kaya nagdadagdag ng bigat si Jomel sa weight na kanyang binubuhat sapagkat gusto niyang mamuo. Ang mga napakahalagang mga kalamnan. Sapagkat ako ay mayroong karamdaman nung kami ni kapatid na June ay shooting sapagkat kami ay artistahin. After a while, nabibigatan na ako doon sa baril, nangangawit ang aking kamay. Bakit? Sapagkat hindi ako handa physically. Mahalaga ang pag-ehersisyo sa ating mga katawan. Mahalaga din ito sa ating kaluluwa. Amen? Nakukuha po ba ninyo na may rason pala? May mabuti palang layunin ng Diyos. Maaaring hindi natin madaling makita, ngunit mayroon. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 and 9, another familiar verses to many of us. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, says the Apostle Paul. That we were pressed out of measure, above his strength, inasmuch as we despaired even of life. But we had the sentence of death in ourselves. So that, yun yung purpose. Yung maliit na salitang yun ay nagsasuggest ng purpose. So that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, ayaw naming, hindi nyo alam, yung dinaanan naming mga pagsubok na nawalan na kami ng pag-asang mabuhay. Maaaring mga kapatid, nandyan tayo sa ganyang kalagayan. Kung dumudukot ka, wala ka nang madukot. Kung gusto mong makatayo, pero hindi ka makatayo sapagkat sobrang hina ng iyong mga tuhod.
Nawala na lahat ng iyong mga inaasahang mga kaibigan. Ilang beses na naririnig ko sa mga kapatiran at sa mga kasamahan na ating miniministeryuhan sa panahon ng pangangailangan, doon sila wala. Ilang beses mo nang naririnig ang mga salitang ito. Sa mga panahon na yon, naunawaan ni Apostol Pablo, hindi walang pinatutunguhan ang aming nararanasan. Malinaw sa kanya that we should not trust in ourselves upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, but in God which raised the dead. No wonder in chapter 3 and verse 5 of the same book, pwede nang sabihin ni Apostle Paul, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. Our sufficiency is of God. He learned, and he learned well. He is now able to say, not that I am sufficient of myself. My sufficiency is of God. Sa Diyos manggagaling ang aking kahustuhan, hindi sa aking sarili. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng mga paraphernalia sa buhay niya. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng mga saklay sa buhay niya upang matagpuan niya ang sarili niya na sa kanyang pagbuhal. Merong pwede siyang sasandalan na kaya siyang alalayan with the right hand of His power. Kasi walang iba kundi ang Diyos. At ang tagubilin sa atin, sabi ng talatang 4, inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. But let patience have her perfect work. Huwag kang umayaw sa kalagitnaan. Kung gusto ng ating mga kabataan na magkaroon sila ng mga bukol-bukol sa kanilang katawan, abay huwag kang umayaw. Hindi yung pagkatapos mong makapagpakuha ng larawan at na-i-upload mo sa Facebook, sapat na yon. Kinakailangan ng determinasyon, kinakailangan ng pagpapatuloy. Yun po yung sinasabi sa atin, that ye may be perfect or complete and entire, wanting nothing. Yun na rin yung definition nun eh. Yung perfect doon, or mature, or complete, ang pinakamadaling maintindihan kahulugan niya ay wanting nothing. Sapat. Naintindihan mo na hindi mo kinakailangan ng taong ito para mahusto. Hindi mo kinakailangan ng karanasang yaon para mahusto. Naintindihan mo na sa dulo, ang kailangan mo si Kristo. Dahil bibiguin ka ng tao. At may ilang beses ka lang nabigo sa mga pinalano mo at pinangarap mo. Sa dulo, ibinabalik ka uli ng Diyos sa Kanya. Hindi ibig sabihin itong dumating ka sa puntong wala ka ng kapintasan sapagkat imposible yon on this side of the world, of heaven rather. Ang tinuturo sa atin mga kapatid ay yung dumating ka sa punto that you are already able to say in the light of Colossians, I am complete, wanting nothing in you, in Christ. Amen? Yung pwede mo nang sabihin, kagaya na sinasabi ng Psalm 73 and the verses 25, whom have I in heaven but thee, and there's none upon earth I desire besides thee. Yan po ang ating tunguhin mga kapatid. At dyan pa lang pwede mo na sukatin ang ating mga sarili. Kamusta na ba ako? Ako ba ay nasa kalagayan ng aking buhay na nasasabi ko na Panginoon, ikaw lang talaga ang pinakamahalaga. May mga bagay sa pagitan pero sa dulo,
Ikaw lang po ang mahalaga talaga. I mean, in the light of who you are, everything could be considered as garbage. Philippians 3. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay, inari kong suka lamang. Ano ang kabaligtaran nun? Kapalit ng kadakilaan, excellency of the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung mananampalataya ka, kapatid, yan, generally speaking, ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. The specifics are, up to Him. Pero sa pangkalahatan, ang Diyos ay mayroong isang plano sa buhay ng bawat isa sa atin na dumating ka sa punto na sasabihin mo, Panginoon, Ikaw lang. Ikaw lang. At sapat na ako sa iyo. At bakit? Anong papel ng pagsubok? Kung may karamdaman ka, lalo na nado ka sa punto na halimbawa alam mo na mahirap na ang iyong paggaling, lahat ng dating mahalaga sa iyo biglang-bigla, walang halaga. Nagluluksa ang ating simbahan sapagkat niloob ng Diyos na kunin ang Atikora. Ang isa sa mga huling salita niya, ilan sa mga mahal niya sa buhay nagsabi, merong isang magdiriwang ng kanyang kaarawan, magpalakas ka at sasama ka. May pagluha na sinasabi niya, kung lalakas man ako, hindi ako sa kaarawan ng kung sino pupunta. Ako ay pupunta sa gitna ng mga kapatid, kasama nila akong sasamba. Bagay na tila tayo ay merong luxury na magsabi ng, mas mahalaga yung kaarawan, mas mahalaga ang kasal, mas mahalaga ang binyag ng aming baboy. Kahit ano na lang pwedeng ipagpalit. Bakit? Inaakala natin hindi natin siya gaanong o ganoon kailangan. Kaya kapag tinanggal ng Diyos, yung mga akala natin nag-aalalay sa atin, mabubuwal ka. Isa lamang ay kita mong pwedeng sumalo at may kakayahang sumalo. Ang Diyos. Merong isang tula, si Ravi Zacharias ang una kong naringgan ito. So hinanap ko siya. At nagustuhan ko yung kanyang sinasabi. Now this is authored by an anonymous person, so hindi natin kilala kung sino ang sumulat ito. Pero this is entitled, When God Wants to Drill a Man. Listen carefully. When God wants to drill a man, and thrill a man, and skill a man, when God wants to mold a man to play the noblest part, when He yearns with all His heart to create so great and bold a man, that all the world should be amazed, watch His methods, watch His ways, how He ruthlessly perfects whom He royally elects, how He hammers him and hurts him with mighty blows, converts him into shapes and forms of clay, which only God can understand. While man's tortured heart is crying and lips beseeching hands, yet God bends but never breaks when man's good He undertakes. When man's good He undertakes. How He uses whom He chooses, and with mighty power infuses him. With every act induces him to try His splendor out. God knows what He's about. Gaya ng isang panday na umupukpok sa isang walang hugis na bakal. Kung ang layunin ay gawin lang poste ng bakuran, kaunting pukpok.
Kung ang layunin ay gawing isang pako, marami-raming pukpok. Ngunit kung ang layunin ng panday ay mula sa isang walang hugis, walang kwenta, walang gamit na bakal na ito, manggaling ang isang espada, magkabila ang talim, makinang, at lahat-lahat na. Mas maraming apoy ang kanyang dadaanan, mas maraming pukpok ang kanyang dadaanan, mas maraming palo na inaakala mo na ito ay sa ikasisira ng bakal, ngunit ito ay sa paghuhugis sa bakal. Wala tayo sa puder na questionin ang ginagawa ng marunong nating panday. Ano ang problema? Hindi natin ito maintindihan. Kahit paanong gawin nating paliwanag, kahit paanong basa natin, natutukso pa rin tayong magtanong, Panginoon, bakit? Bakit ako? Ba't hindi sila? At doon tayo dumarating sa mga talatang ating binasa. Talatang 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos kung hindi niya kayang maaro yung pagpalo, yung pagpukpok, yung tila paggiba. Dati makapal ako, ngayon manipis na ako. Wala nang matitira sa akin. Kung hindi natin maunawaan ang kanyang ginagawa, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos na ninigbibigay ng sagana sa lahat, hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Masarap balikan at tanawin Hindi yung pamukpok. Sinong may hawak ng pamalo, ng pamukpok? Sino ang bumabayo sa'yo? Sino ang tila sumasakit sa'yo? Sapagkat malaki ang itutulong nito sa atin. Ang kamay na may hawak sa pamalo ay isang marunong, isang tapat, isang matuwid, hindi gumagawa ng kalikuan. Diyos. Malinaw dito na tayo ay desperado na nangangailangan ng karunungan. Ang paanyaya ay bukas kung sino man. Malinaw sa ating lahat sa karanasan at lalo na sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na walang sino man dito ang smart enough. Wala kahit isa. Sapagkat by claiming to be one, para mo lang sinabing, I am perfect. And by saying so, pinatutunayan mo lang that you are not. So we're not smart enough. Or we are not as smart as we think we are. We are not as clever as we think we are. And we are not as wise as we think we are. Kailangan natin ang karunungang galing sa Diyos, hindi knowledge. Have you noticed that? Hindi sinabing, if any of you lack knowledge. Lahat tayo dito. Lalo na kung regular kang dumadalo, hindi ka kulang sa knowledge. I mean, you have all the data and information. If any of you lack wisdom, yung pagsasapamuhay nito, kasi dapat po tayong mapaalalahanan na lagi nating kailangan. We always need God's help. We always need God's wisdom.
We don't need God's wisdom some of the time, but instead we desperately need God's wisdom all the time. Minsan kasi nag-aakala tayo, halimbawa, may mga dalahin at kabigatan na palagi ko kaya ko na. Yung pagpapalaki ng anak ko, halimbawa, kung paano ko itatrato ang aking kapitbahay, yung trabaho ko, kaya ko na. Yun na nga po ang malaki nating pagkakamali. Yung mga bagay na sa tingin natin ay medyo mas mabigat na sa atin, tsaka lang tayo lalapit sa Diyos. Hindi po, sa lahat ng bagay. Pagpapalaki sa anak, pagtrato sa kapitbahay, sa iyong trabaho, how you would handle your work, and deal with your, cranky co-workers. Lahat ng yon ay bahagi ng pangangailangan natin sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, kahit sino ka pa, kapatid, ang sino man sa inyo, yung karunungang nanggagaling sa Diyos ay available sa kahit sino. Again, our God is no respecter of persons. Kahit sino ka pa, maaari kang lumapit sa Kanya at ipagmakaawa ang gabay at karunungang hindi mo taglay sa ngayon. Lagi na lang pong mali. Pag nagpasya ko, wala na pong tumama. Well, you are qualified. Come. You see. Palagi kong paalala sa aking mga anak, hindi sapagkat kayo ay nag-aral at nag-aaral ng mabuti, ay akalain nyo na sa pamamagitan ng sarili nyong karunungan at kakayahan ay walang hindi kayo magagawa. I would rather see you asking God for His mercy and enablement. I would rather see you going to God, coming to God in your helplessness. I would rather see that. Kaysa yung nagsusunog ka ng kilay sa pag-aaral, ngunit inaakala mo na dahil doon ay kaya ko na ang lahat. Atin pong paalalahanan ng ating mga anak. Tumakbo ka sa Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Ang pagtatagumpay ay nasa Diyos. Wala sa ating mga kamay. At yun na nga po mismo, sabi, muli, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya kanino? Sa Diyos. It takes faith to first of all, believe that there is a God. And that this God is the God of history, the one in charge of every detail. Bakit? Hindi naman natin siya nakita. Yung mga binabasa natin na mga dakilang gawa na kanyang ginawa noong una ay binabasa natin at pinangahawakan nating totoo sa pananampalataya. Naniniwala tayo ang lahat ay umiiral dahil sa pananampalataya. Umiiral sa paglikha ng Diyos. Naniniwala tayo na nang dumating ang bayang Israel sa pampang kaharap ang dagat na pula sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay kanyang ibinuka at nakatawid ang bayang Israel. Ito ay ating pinangahawakan sa pananampalataya. Sumasampalataya tayo na ililigtas ng Panginoong Diyos si Daniel mula sa mga leon. Sumasampalataya tayo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao
at nag-alay ng kanyang sarili na matay doon sa krus. Hindi nating lahat nakita yan. Lahat ng yan ay ating niyayakap sa pananampalataya. Ito ngayon ang maganda, mga kapatid. Kung sumasampalataya ka na lahat ng iyon ay totoo, kung gayon, walang hindi magagawa ang iyong Diyos. If this God is a God who could create out of nothing, ex nihilo, well then there is nothing He cannot do. And that's how we should approach this God. Oh, Panginoong Diyos, kung nagawa mo ito noon, maaari mo itong gawin sa akin ngayon. Wow! At ang sabi, hindi raw nanunumbat. Nagbibigay ng sagana, hindi takal-takal. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya lahat ng karunungan na kailangan mo upang makalakad ka ng matuwid. Hindi ka nangangamote sa kalagitnaan. As you desire to know, He would provide. The Bible says, if you desire to know, He shall know. If you keep on knowing, He shall know. Hindi raw nanunumbat. Ang trono ng kanyang biyaya ay hindi principal's office o administrator's office for that matter. Pag may aakyat na bata at kakatok ang guro, sasagutin ko. Sasabihin ko sa teacher, ikaw na naman. Pagtingin ko sa bata, ikaw na naman. Hindi mo yan maririnig sa Diyos. Hindi siya nanunumbat. Panginoon, ang bagal kong matuto. Heto na naman po ako. At pareho din po ang ilalapit ko sa inyo. Hindi siya manunumbat. He would not criticize you. Ibibigay niya sa iyo kung ano ang ating kailangan. Hindi mo kinakailangan lumapit sa Diyos na nagdadalawang isip, natatakot, nahihiya, lalo na kung ikay mananampalataya. Dapat mong malaman na lahat ng papapalang espiritual ay binigay na sa iyo. So therefore, isa lamang ang paraan ng paglapit na tinatanggap at kadlugod-lugod sa Diyos. Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 16, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga konsumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi siya magsasabi, lumayas ka, sawan-sawa na ako sa iyo. Lumapit ka, kapatid, ng may buong, pagtitiwala. Ngunit ang sabi sa talatang 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alo ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Now, maaring sa unang basa sabihin natin na siguro ang ibig sabihin nun ay parang nagdududa siya sa kanyang isip. Ngunit higit pa doon, mas malalim pa doon ang kahulugan. Nagaling ito sa sabi, walang pag-aalinlangan, di ba? Ano ibig sabihin ng walang pag-aalinlangan? Sa ibang salin ay without doubting. Galing ito sa Gregong salita na ang payak na kahulugan ay to discriminate. May kikilingan o may kinikilingan.
Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Mas madaling maintindihan. Lumakad kang diretso sa daan na itinilaga ng Diyos. Hindi ubrang yung isang paa mo ay lumalakad ng diretso, pero yung isang paa gustong lumakad ng liko. Huwag daw umasa yung tao na yon na tatanggap siya ng anuman mula sa Diyos. For there is a civil war within us, you see, so to speak. Yun yung sinasabi ng sumunod na talata, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala, double soul. Yun yung literal understanding of that term. Dalawang akala. Hindi ubra, halimbawa, na magpapasya ka, sasamba ko sa Diyos, pupurihin ko ang Panginoong Diyos, ang dila ko'y gagamitin ko sa pagtatanyag ng kanyang banal na pangalan, at pag-uwi mo, ay sisirain mo ang kapwa mo. Hindi pwede yun. Mamimili ka lang sa dalawa. Lalakad ba ako sa daan na itinilagan niya o hindi? Huwag umasa. Yung tao na namamangka sa dalawang ilog, naglalakad sa dalawang magkahiwalay na daan, magkasangang daan, na siya'y tatanggap ng anuman mula sa Diyos. Nais mo ba talagang maglingkod sa Diyos, sumamba sa Diyos, o ang gusto mo'y sundin ang sarili mong plano at kalooban? Mamili ka. Walang karunungan na hindi galing sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of what? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung nag-aakala tayo na nasa akin ang lahat ng kailangan upang maayos kong mapamahalaan ang buhay ko na ito, nagkakamali tayo. Hiwalay sa Diyos. Patungo tayo sa kamatayan, sa kabiguan. Finally, let me read to you another piece, this time by C.F. Dims. A two-souled man is unsettled, unstable in all ways. His opinions are fluctuating, and so are his sentiments. Sometimes he is repenting of his sins, and sometimes he is repenting of his repentance. Sometimes the importance of the future overwhelms him, and sometimes he feels deaf, nothing is worth thinking of but the present. Such instability of sentiment must unsettle the believer. The man is sometimes as serene as a May morning, and sometimes as sweeping as a cyclone. You can never know how he will receive you or how he will behave under certain circumstances. His instability imparts its changefulness to his countenance. While he is looking one way, his soul has gone another. His speech is ambiguous, malabo. His tone of voice wavering. His utterance now very rapid and now very slow. Sometimes he answers offhand and without reflection, and then he requires so much time to consider that the opportunity for speech has passed. He is untrustworthy in every department of life. That man cannot receive anything of the Lord. He cannot hold his hand long enough to have anything placed therein. Sapagkat ikaw ay nag-aalinlangan, hindi mo matagalan ang paghihintay sa Diyos. At kung kailan mo sasabihin, ayoko na, noon pa lang, gaya ang Diyos sumagot sa iyong panalangin. An unstable man, a double-souled man, cannot expect anything from this God. Because the first lesson we must all learn is patience, endurance, wait upon the Lord. Be still and know that He is God. Na hindi huli ang lahat. That He makes all things beautiful in His time.
tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos lumakad, in other words, in faith and by faith. And finally, let me read to you verse 12. Next Sunday, I would elaborate on this. But for now, the Bible says, James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang aking binasa ba ay naglalarawan sa iyo? Kung hindi, panahon ngayon ng reflection. Let's all stand up.